sa term of the President. We can really change anything there. Pag nilabag mo ang Constitution, maproblema ta. Dili madawat tanan. Droga magpabilin. Ang musulod diya, gunggong na. Dili manipang daot sa presidente ni adto og karon. Ang una yung presidente nga gauso aning Chacha si Presidente Marcos Sr. In between, far and wide, sa atong political life, sa atong nasod, isulpot na pod ning Chacha pag-usab diri na sa anak. Ngunay problema diha. Ako mo suportar ko. I mean, I would support any changes in the Constitution that would enhance, improve, or whatever would make the Filipinos happy. I am for it. Walay problema. Basta wala lay musod nga interest para ugma nila. Ngunay Constitution, well, we can only say, let's go ahead. If you want katong people's initiative, whatever, para nako, if you can gather enough signatures all over the country, which is really very hard to do, dirita sa Constituent Assembly, Congress converting itself into a body that would change the Constitution. Muna na plano nila ron, murag anong People's Initiative, wala mo take off. Naara sa runway, wala gyud mo saka. So niya ata karon sa Kongreso. Sa atong mga congressman, wala ko'y problema. Ang problema nako, ang inyong kaugmaon nga inyong isiguro, labi na maingon mo, nga kung naibag-ong konstitusyon, magpabilin mo, nga as you are, where you are, where, kung asa ka karon, diha kay steady o na sunod eleksyon, o niya bag-ong termino para sa presidente. Lisod kaayo na, you do not tinker with the Constitution. Ayaw ginaghilabte, kay og imo ng hilabtan, pareho sa natabo ni Marcos, pero gaba lang, kaya naman. And this is not really to make any challenge to the president. Mudto sige kaan hantod na, sige nadugay na. On that to change the Constitution to prolong. Patason. Okay. Magkahuman, magtanaw niya maglisor, declared martial law. So we had to endure almost 20 years o usa ka tawo lang. Walay buto-buto. Ang demokrasya, ang maagi, na ay rotation, palibot. 6 years. Ang local, wala may limit, o gihigugma kapastaw. Walay pugos, walay terorismo, walay palit. Munta na'y gwapo nga istorya para sa atong nasod. Ang problema, sudlan usahay, well, di na to ning Cebu ni adto, long time ago, di na lang po pangan og tao, kay baya, taga diri Rabakot, taga Danau akong kagikan. Di na lang ko, panahon to sa akong amahan, diri pa, pag abogado,
mo nang imo ganing usbon magkaguliyang yun, mag-away, hantod na lang maggubot o niya natarong og gamay. But I said in between na ay panahon nga nila Cory wala gay lihok nga gamay nga usbon changes in the Constitution. Ako para nako, even if they would duel ilang muabre ang Constitution, ayaw na lang ng economic kay labutsing na eh. Pero if they are going to a chacha, musuportar ko. Pero og buhi pa ko, ingnon gyud nako nga kaning provision para lang ni sa future. Kaning incumbent dili na ni makadagan. Kay mura may iyang naabtan. Og unsay iyang naabtan, 6 years, 1 term, kutob ra ta diha. Imong patasan, imong pamubuan, ang Constitution is almost sacred. Mubitaw na nga, sagrado na. Ngunang kita, basig kani karong gabi una, kadanghanan Bisaya. Pero na yung mga kauban na akong, ikas military, mga puro generals, retired, ang uban. Ngani uban kanako, ang uban gikas Manila ni lupad nga rin. Maminaw lang siguro o kung sa'y isulti. Okay man ako, walay problema. Ayaw lang suluha ang gobyerno. Sunda lang ang konstitusyon. Og mora na'y durar. If there is a time limit, stick to it. Don't. Para walay samok. Di ko gusto, ako di naman ko gusto mag-apel-apel. Retired na ko. Pasalamat na lang ko sa Ginoo. Pas langit, kamo mga Cebuano nga nisuportar yun na ako. O tanang Pilipino. Pero, siyempre kasi papaano, Bisaya ako. Di, landslide talaga dito sa Cebu. At sana naman hindi kayo maghinakit. Nasa Cebu tayo, puro Bisaya. Pero magsalita naman ako ng Tagalog konti para masabihan din ng mga kababayan natin at nabigyan na sila ng importansya. Yung mga Tagalog, pareho tayo, irrespective po. Walay, para sa ako, gikan pa akong pagka-presidente. Wala na ng Muslim, dili ko gusto anak. Wala na ng mga mga Ilonggo, mga Waray, the usual epithets. Buwan ba? Storya. Gusto na ako nga sa akong panahon, makita na ako nga Pilipino ato yung gaksod ang atong isig ka Pilipino. Gikan nga to sa Batanes, nga to sa ulo. Mo po na akong ginasulti sa mga Muslim. Ayaw mo pagsulo-sulo diha, kay di ko gusto anak. Kanang moingon mo nga Muslim yan, don't give it that. Dabaw ba siya asa ko, igno na ako sila. Only one.
There's only one reason or one maybe element that could really fuse this nation as a one nation is wala tay tribo eh. Itong unang panahon, wala man tamang kasinabot. Ang atong mga minuno ni atong unang panahon nagsabot. Kay wala man tay nasod ang atong kaugalingon. Nisulod ang mga Espanyol for 400 years. Giyak-an pa nila. Pagkahuman ni Ana, nisulod na pod ang Amerikano. 50 years ilang ipahamustulan ang atong kayamanan sa atong the forest, the mining, tanan. Pagbuhi nila sa gobyerno, ilang gisiguro nga parity rights, nga magpabilin ang ilang rights pareho po sa Pilipino. Parity, tabla ba? O ng parity rights. Sakit man sa buot, maghisgot ni Ana, pero naman tayo mahimo. That's past. I hope that kaning atong nasod, kaning atong mga anak, o anak sa atong mga anak, will learn the history well, and maybe di yun ta pasakop o banyaga kailanman. Never again. Magpakamatay tag magpakamatay, ambak tag asa ta ambak, dili gud ta mo sugot nga nailaing tao, mga labidag yung kampanyaga, nga mo'y maghari-hari sa atong yutang na tauhan. Pilipino ra gyud na, timan-in ninyo, muna'y ipasa ninyo sa inyong mga anak. Nga ayaw gyud mong sugot, nga ang Pilipino, second lang. Diri sa Pilipinas, first gyud mo. Dili na pwede ng niaging mga Espanyol, Amerikano, nga naa sila'y special nga dili pareho sa usa ka Pilipino nga naa sa nagpuyo diha sa daplin sa dagat ug naa diha sa suba nagpayag-payag siyang kapobrehon. Dili gyud na mahimo. Dili po nato matagaan. Ginustong kuman. Dumadaan ang presidente. Ginusto kuman na lahat tayo mag-angat. Ang problema talaga ang economy. And I cannot blame Marcos. It is a slow and grinding thing bago tayo umangat. Siguro, kung hindi tayo nasa ilalim ng mga foreigners, we could have done better or faster. But the fact was that we were under the Spaniards for so many years as slaves, then the Americans as workers, bago tagi buhian nila. Ayaw gyud mong sugot. Ingna inyong mga anak, magpakamatay mo para sa inyong yutang na tauhan. Dili gyud do masugot nga magpalipin tag-usap. So niya ako, kay niya maning proposal nga i-amend ang Constitution. Okay ko. Wala problema. There's really no problem. You do not have to convince him of anything. Except that
it should not be a right for those who are incumbents, including the President. Pati si Marcos, President, sabihin ko sa kanya, Mr. President, you were elected under a constitution for 1 term of 6 years. Be happy with that. Makalipay ka na lang naakaman. Pasawat ka lang sa Ginoo, gitagaan ka grasya, nga nakakasilbi ka sa imong yutang na tauhan sama sa imong amahan. Pero ayaw sunda ang iyang iagian. Kay mapandol yun na diha. So munang any changes, kaning prolonging di ayaw mong sugot. Let us stick, guwapo na ni, 6 years, 1 term only. Actually, there's no reason. Kanami ko na, puto. Pwede ba mga yawa? Ang ilang convenient excuse, pasangil, para palatable, murag maton sa tao, ang ilang nga economic provision. Mo ginay rason, economic provisions. Niadto pa na, if there is an attempt to amend the charter, the constitution, the first excuse o reason na iuna yun na ang economic. Wala may, o sa may, kagwapo ni mga building, kagwapo sa Cebu, o sa may baguhuni mo dire, ang mga naong, gwapo naman daan, gwapa naman. O sa may usbunin mo, batasan, batasan noon medyo subidahon ng Bisaya. Bisaya, ano ba ko? Mabaw na yung Bisaya, agi o balikas o inisog. Kaya, wala sa Mindanao. Kung dili ka kamo mo, Sus Maria Josep, Taragaba. Kung di ka mo sukol o patay ka to, di ka mo opod manghadlok, di ka mo tubag o balikas, wala. Ayaw na. Niad to, karon siguro ang orang niya. Di na po kumusugot. Tambakan ako tanan. Ayaw. Katong pinaagi ni atong tikas, terorismo na. Piliong kastaw kay gusto kanila. Period. Piliong kastaw kay qualified ka. Period. Piliong kastaw may kwarta ka, wa ka mamalit, milyonaryo ka na daan, popular ka sa tao, wa pa ka mo padaig ba sa tao nga mo na akay daganan, sige ka nagtrabaho sa imong isig ka tao, okay na. Pero ka ng milyonaryong maingon nga mukalit lang kabuutan, mo na sa Pilipinas. Kwarta eh. Ang sakit nga da kay ang Pilipino in town. Mapalit yun. Musugot tag sa dili, ang tao, labig yung pobre. Basta kwarta na, mudawat yun na. Watay mahimo, watay ikabaylo eh. Government kadat, subsidize, o pila ilong paghatag anang tawhana. Wapoy, gawas lang ka ng mga milyonaryo mag-part sa eleksyon, patasan na sila ilang ihi, o kinsay dako gasto. Pero beyond that, ang eleksyon, wag kuhan yun, og unsay matarong. Pamili mo og unsay tarong nga tao. Mura mang yun na.
Pilipino qualified tarong. Ayaw mong sugot nga isog, hadlok, magterorismo. O, na, panahon na ni agi na. Ayaw mong sugot, ana. Naw nga pagsulti, Mayor, di naman siguro angay diskarte o ingon ng paagi. Dili naman ta pwedeng maghadlok og tao, palito na to. Di naman na maayo. Pero, mubalik na hantod ang ekonomiya nato, di gyud mo saka. Goro, ang imong yung anak karon, mga anak na mga apo, mga anak sa inyong apo siguro. By the grace of God, anang panahon na, makasultik ta kami nga. Because by that time, at least ang ekonomiya nato, ang taas na. Problema ang magudaghang pobre. O di yun na to maato pagtabang. So, either popular ka, kaayo, o may kwarta ka, daghan. Mura nga rin sa politika. Ako rin nakalusot nga rin nga I would not belabor the issue about being right and righteous, whatever. Kinakita na muna ko. Niadto na kita ko ninyo ang presidente. Nakita ninyo ako ngayon. So, huwag na natin pag-usapan yung ganun. Basta, every election, see to it that you napili mo yung taong tapat talaga sa bayan natin. Sa papatoy akong isulting ihawa. Kalimot na kung sige, naaramay madiha, naman po ang sound system, sige, buga-buga. Magsininggita mi sa akong niyam ng akong asawa. Mga akong kauban, sa mga generals. Magsinultihay media, ganina magsagit me. Unsang orasa ta. Mutubag pong general. Ngaya na siguro tayo mag-uwi. Ng mga wala mag-ay general na to. Puro mo yung mga kadaghanan atong mga generals. Okay. Atong kadaghanang sundalo, Ilonggo o Ilocano. So, naturalmente, kadaghanang musod sa PMA, Ilocano o Ilonggo. Ang mga taga Cebu, gusto away. Bahala mo diha sa Mindanao, patay mo, basta kami nga rin, happy-happy lang. Wow. Except for, I forgot his name, General, taga Cebu. Few in between the years. Gamay rin, Bisaya nga. Ang hilig yun magsundalo, ang Ilocano o ang Ilonggo. Ang Ilocano, kay gusto yun magsundalo. Mga Ilonggo, na gusto mo kakaarmas, uwa, ngita ko patay
Oo, nang Ilonggo. Gusto ko, 45, gare, Armalite, dere. Pub, 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 pub. Bitaw mo na tiaw. Tiaw sa Mindanao. Mo gina tiaw. Kay palaway yun. Kay ang, ang survival doon in places like Cotabato, Zamboanga, na maraming kapatid natin na Muslim. Yung karamihan, hindi tatagal dahil sa gulo. Pero, ni Ilonggo, abawlit, nga. Uy, atras na eh. Advance dito, advance dire, patay dito, patay dire. Muna sa Mindanao, ang warning faction is, kayong presidente ako, pasabot yun ako nga, what's the use of dying for? For what? Ayaw mo yung Muslim? Ayaw mo yung Maguindanao? Ayaw mo yung Ilocano? Ayaw mo yung Ilonggo? For what? Hindi mo na mapalayas, hindi mo rin mapaalis. Mapaalis mo, patayin mo. Gagante rin yan. So, the cycle, the vicious cycle, never ends. Kaya, sabihin mo talaga, walay Bisaya, walay Ilocano, walay Maguindanao, Maranao, para nako, ang presidente ko, tablatan tanan, walay tuo mang bod. Kaya dili, ito, atiran ito mga yawa. Anong usahay sa presidente? Wa ba ko manghambog? Pag kinahanglan presidente ka, kinahanglan na yung respeto ang tao nimo. Usara kasulti. Pero daghang ka po sabit. Mayingon gani ka, undang mo, hawa mo, undang mo sa droga, o dili, patsyon ta mo, o di mo undang, di mo layas, patsya gyud. Walay laing paagi diha. Kaning droga, it's a vicious cycle. Ang kadaot diha, ang atong mga anak, ang atong kaugmaon. Kay ang atong mga anak, may mo trabaho para makakwarta sila, magkapalit sila og lugaw para ihungit nimo sa imong katigwangon. Now, og imong gubuon ning mga bata, magtiguang nako, kinsa may akong masampit. Mayingon man ang imong mga, tinuot mga parinte, pero sus pasaylo agad may ha, kay pareho kitang pobre na. Unahon, wala may dato ng re. Pipilara may dato ng re. Munang ako, mantas kayo ko. Nantong presidente ko, hantod karon, munang gikiha ko nila sa International Criminal Court. Ang sige lang, kiha lang mo diha. Kadaghan ako, kadaganan, Davao, Cebu, dire, dagang ko sa Bantayan, dagang ko sa Danao, taga-Danao man may. Dagang ko, Sigasa, Bisaya mo. Pero undang mo sa droga, kay kanang droga, mo ganay mo patay sa usap na. Huwag na tayo maasahan. Kung imong patsyon ang akong anak sa droga, matiriring, mawirla, unsa may paabuton pa nako.
paeskwelahon ako, high school, pagka-college, imong tagaan og droga, musulod sa droga, magyaka lang diha, pagkahuman mo gawas, man-rape, mangawat, tanang kaputahan sa kalibutan buhaton para lang makabot ang droga anang adlaw. Munang suko ko kaayos sa mga putang inang mga drogista. Labin na yun, kanang mga pinanser ng milyonaryo, di lang ko makasulti kung sa'y tribo nila, pero makasabot na mo, kay law ay mapodog akong, kay astara ba ako, naapoy dugo nga. Ibong, sa may ato mapaabot sa atong nasod, okay na mga dato, na naway deposito daan. Kita, magpa-eskwela ta sa atong mga anak, nga unta pagka abot sa panahon nga di ka na makatrabaho, retired ka na, inutil ka na imo palit o bugas o baski buwad na lang isuwa para ihungit sa imo. Pero imong morning rason nga nganong paminawa ko ni morning rason nga nganong mantas kay ko ana. Ato imbestigar sa wala po man sila kasabot ana. Kaning mga puti, utang ina ninyo. May alam mo sa istorya, ay alam mo musulti, mo kini mo kana mo, ay dapat ng buhaton, kanin tinarong, gusto sila straight. Ang problema, sila may kwarta. May kwarta pa gani, nagyapoy droga. Pero may kwarta. Ang Pilipino, pagkaguba sa anak, guba na ang pamilya, guba na ang kapalaran natong tanan. Muna'y di yun na ako gusto. Munang init kay Gauss sa mga drogista, hantod karon. Kay mabalik ko basig bagay ang baya sulti ang akong usa ka anak nga rin, ang mayor si Baste mo na'y kamanghuran ang maguwang anak tong babae si Inday Sara mo to'y mangulatag sirip ang maguwang po nila kamagwangan nila kaniya mga re pero di daw siya musulti kay ang iyang parang ay ito o bang babae ragi niya dire pulong pulong kamagwangan ako tuluro na sila ay silo ako duhay akong asawa. Sa unang asawa, tulo. Ikaduhang asawa na ako, ang akong karon si Hanilet. May anak, si kasi ito pangalan ito. Kitty. Mora na. Manang nila nga may anak sa gawas. Basket tinuod nga kuan, gisiguro gid nako nga di na lang kung istorya giunsap ko pagi. Pero gisiguro gid nako nga ako'y anak sa gawas. Maluoy ko sa tao. Maluoy ko sa tao magdako ba nga way papa, way mama nga. Kung imo lang pong bisitahan o kada semana, 2 ka adlaw,
Nya mabalik ka ngadto sa tinuod nimong asawa. Itong unang asawa nako, isubog ayaw galagat lang mata pirmi. So nibalhin ko rin sa ikadawang asawa, mas isamot, magsige pag kagot sa ngipon. So bulakin yan eh. Kadto Bisaya, kaliwat ato pero tisay mo ng ilang nanay ni baste o may pulong. Natingabi ako kanina, tanaw ko sa wa man ko man klaro kinsa ka istorya. Inako na malagi gipa istorya ano gipa speech man nila ng priso giga mo imo mo ng anak napulo mo nagtato sa kamot sa tiil ka mo po si Inday. Actually si Inday mo iga sugod kana akong anak nga babae mo ginay malditas na siya igasugod anang sa pamilya patatok. Di mo tuo ba? Di mo tuo badlongon. Kig-away yun. Kung na, sige. Ambot lang hae ka ron. Mandugay mo kung kita sa akong anak. Huwag ba lang ko na sila ka kuhan ba nga kita salabi magkatiguang ta. Mingaon kita sa atong mga anak apo. Wala na sila until sila maabot sa panahon nga sila po'y amahan o mga po. Anak na nila ana ang tuyok sa kinabuhi. So, muna ang sabi akong istoryahan. Mas pa istoryahan na to. Kinsay kadunggab ni Magellan. Di sila po lapo. Kanibang pagka-presidente na ako, tawag na ako ang Bureau of Fisheries. And ako, ito bang lapu-lapo na isda? Sino nagpangalan nito lapu-lapo? Sila, Mr. President, matagal naman yan. O siguro, basta pagdating namin dito, lapu-lapo na yung isda na yan. Kung huna na kung maputang ina mga Tagalog, nawa among hero nga to sa Cebu, gihibo lang yung isda. Bitaw. Pero bagay noon, may doon puntag lapu-lapong di kayo mayong kinilaw. Lapu-lapong tinula, lapu-lapong sabaw. Mga hinumdum ko perme. Kasi nga ng mga panahon, maghiskot yung ko, always ay mamingaw ko sa nihawa mingari sa Danau, may edad na manggod ko. I was about 6 years old. So naana ko'y deep perception sa lugar. Even ang Cebu ni Ato, nisod na sa akong munang every time mani ako nga rin, medyo komportable ko nga, na ako sa akong kabalingong nasod. Na ako sa Kabisayan. Pero ang akong lolo nga, Leyte, ang lolo na ako may taga nga rin.
Munang maghandom yung Bisaya. So, og dili ko makaanhi kay lisod naman ko karon sa kwarta, retired na, limitado na ko. Di na lang kumunda kag istorya, basta limitado na ko sa akong retirement. So, pero gusto gyud ko permi mo anhi, ug may panahon gani unta. Gusto ko matugdanaw. Pero may taga-Danao ngore. Kumusta ninyo? Gusto mong bisita. Naapa man itong balay nga among gipuy ni Adno. Murag hagdanan ng balay na bilin, pero unsa pa ba istorya na ako? Ang atong ugma. Well, ang atong ugma, tanaw na to si ako okay lang. Si Marcos karon medyo maganda ang suportahan ko yung Chacha at I am comfortable supporting the President. Wala pa naman ako nakitang talagang yung big error, big mistake. Wala pa. Wala naman ako nakitang maybe yung sa baba. Pero sa kanya, wala akong nabalitaan. So, I continue to support him. Basta, I don't know how his term would end. Pero tingin ko maganda ang takbo niya. Kaya lang, yung mensahe ang mabuti lang, yung military, pati pulis, nagpabilin nga medyo disiplinado. Lalo na ang military. Namakpak mo na, retired siguro, kaya ang pensyon, nasao na lang. Kaya nga, nadanghaw ko man military, daghan mi nangan ni. Ang uban ikas Manila, lupan rin, maminaw lang sa ugunsay hungihong aning Chacha. Okay ko, as long as it is not intended to benefit the incumbent. But pasabot, si Marcos kutob dia sa one term, 6 years. Ug i-amend niyang constitution, join him, and I will operate with him. But dili na applicable sa iya. Because ug iyang i-amend ang constitution para makadagan sa usab, mo na nay problema. So he was elected under the constitution for one term for 6 years. So be it. Diya karakutom. Pagkahuman, maski nga na to, sunod nga amendment sa Constitution, tagaag, 3 terms, walay bali sa ako. As long as it is the will of the Filipino, masunod yun ang tao. Ang kuan yun na og unsay naa sa kasing-kasing sa Pilipino. Period. Di na tamulampas diha. Og unsa lang po'y gusto. Kasayo bang ang bataw ninyo nga rin? Mga mulitaw nga dili tagdon. Uso na sa mga baryo niya to. Mangharana gani, unya dili mo abri ang babae o bintana. Batuho na noon ang nanto. Early. Naptang ko pa pagka-mayor. Pagka-mayor na ako, wala. Lapdos yun na. Huwag nakalusot. Basta on sa lay, pala sa ako, tama o mali.
kutob rata diha. Di ta mo gawas diha. Basi kinsay ako ka-istorya, negosyante, o tama o mali. Mamili ka. Hanggang dyan lang tayo. Mali ang imong pilion, tangina magka-problema ka talaga sa akin. Hanggang kung ano lang ang tama. Sa akong panahon, pero buyag, di man po kumanghambog. Di bang yun mo makontrol ang gobyerno? Impossible. Numero 1 kaning police. Sus. Dugay ko kong fiscal. Anak ka ng nawaring chief of police na niaging kauban ako. Pero kaning police, God, so, basta, unsa man na, police, sir. Policeness na po nang yawa. Lison magdaog, syudad. Pero basta kutob lang diha. Kaya magpaboto, mahubog, manghasi. Kutob lang diha. Ayaw lang mo pasor o droga, nga apot ang ina. Mag-away na ta diha. O di na kita magkasinabot. Sur mo mga illegal, labi na droga. Ako, kung kontra yun ako. It will destroy the nation. And it will destroy the family. Ang pinakapundasyon nato sa atong naso. So, wala ta. Kung sabatay akong constitutional, wala mo, okay man eh. Kaning pagbago sa konstitusyon, ani gyud ni. Naay ambot og tinuyo og dili o sa panahon o sa swerte. Pero kaning patason, prolonging, changing the constitution for a longer term for the president. Pero kuan lang kay presidente, puro ni mabanhaw na tao sa Marcos o nabanhaw sa Marcos na po. Pero si Bongbong maayong tao. Wala yung ko'y problema kang president. Tinuod lang, suportado na ako kay buutan. O i-compare sa ako, he is a very dignified, respectful, humble. Kasi niya ito ba? Dili pa na presidente. Mapakumbaba. Ang problema lang, Mr. President, is be comfortable and be content kung nasaan ka ngayon. Tapusin mo lang biyahe mo, then bitawan. And let the Constitution work. Because if you try to, ang mama ng ilang mga gusto i-amend, kay gusto usbo na po ang termino sa presidente. Ana na po ta magkagubot diha. Kay moingon magno, na presidente ko, putang, ginawa ko na sana nung noon kung ako. Hindi ko ginawa. Panahon na you have to step down as president. On the last day of my presidency, bumaba ako. Wala'y samok. So gusto ko yan ang mangyari para sa lahat. Ngayon, wag mong pahabain na mag-charter change tayo para pahabain ang term ni Presidente Marcos. Hindi ako pwede. Hindi ako papayag. Well, baka makalusot, pero they would have to contend with my objection over and above anything else. Sundin natin yung Constitution.
Kung handyan ka lang, handyan ka lang. Wala na yung istorya. So, maraman na akong mensahe ninyo. Huwag napay lang yung isyo, maragwa naman, gwapo man inyong syudad, nagpabilin sa panahon ni Mayor Rama. Ano si Mayor ni uli na? Binang ko biyaan ko nimo, bisita. Gwapa ang pagkada sa syudad. Mopod ang akong humble city. Gwapo po, limpyo, way wrong parking, basig asa. Hindi may kong masugot. Basta karong di na ko presidente, tago na akong polis. Bawa na. Ako yung ato lang unsalay disiplinahon ninyo ng kagulingon po. Sunda lang balaod. Kay ako rin atong prangka-prangkang pagkasulti itong bago pa kong mayor. Daghang yung na ginang droga. Giinan tamo na undang na. O dili karon ng International Court of Justice kasi wala tayo bahimo diha. Sinabi ko winardagang kita Sumura man na let us hope that Marcos would do well during the remaining years of his presidency. And kung magkaroon man ang tsatsya, it should be applicable to the future president. The future president under the new charter, and he gets to be elected for the second time, or the third, or the fourth, whatever, nasa Pilipino na yan. Pero it must be in accordance with the Constitution. Pag nilabag mo ang Constitution, once you tinker with the Constitution, alam mo ang Constitution, iba-iba tang tribo tayo. May mga Ilocano, Bicolano, Waray, Maguindanao, Maranao, Dabawenyo. Alam mo, pag hindi tayo sumunod ng Constitution, puputok itong Pilipinas. The one thing that holds us together is ang Constitution. Huwag mong sirain. Kasi pagka ang sinira mo ang Constitution, hindi mo susunod, magkagulo talaga. We need it. We do not. It's like a hole in the head. Di kita kinahanglan mo balik na punta kagubot. Sundan lang natin yung Constitution. If you want future presidents to have 3 terms beyond, so be it. But it must be in accordance sa ating batas ngayon. Ayaw pag luksod ha, kay mag-shortcut ka, maproblema ta. Dili madawat tanan. Labi-labi na kay lain tag tribo, mga Bisaya, di magina, musugot pong yung magpa-under. About the only thing that holds us a nation, di magalit na mo kag iatubang tagagkarong Maguindanao, di mo magkasinabot. Iatubang taga o Ilocano, di mampurta magkasinabot. But what binds us together? It is the Constitution. Ngayon, if you will start thinking with it, as I have said earlier, it would be trouble. So, musunod lang ta, pareho bag Cebuano, walay libog.
ang kadaot aning libog, kay tinagalog, uwag. Ang Bisaya, walay libog, walay problema ba? So, sundon lang nato ang konstitusyon. Total kamong mga Bisaya, wa mo maalkanse. Na presidente si Usmeña, si Garcia, unya ako. So, long shot to, gika sa Mindanao, wala mo ko'y kwarta, pero naana sa palad sa tao yun. Basta na sa imong palad, tanaw na inyong pado mo, presidente ba mo? Pero, nagagad palad na sa palad. Huwag bang kung magdahom mga abogado ko, mga fiscal ko, mga mayor ko sa Davao. Unya, straight na, presidente dayon. Pero dugay kong mayor yun, Davao. Pila ko katuig nga mayor, Davao? Kalimtan ako. Kisa ka niya akong pangan? Wala tinood. Bakit pila akong edad? 80 years old. Mutoong sa dili. Dili mo mutoo. Pero tinood yun na. 80 anyos na ko. Nilapas na gani ko sa pre-departure. Ako, gipangayo na ako sa Ginoo. Gikikapoy na ako. Sinood lang, prangka. Gusto na ako na kilat karon. Ayaw ibugto sa akong isikataw. Dari na lang. Para humanak ko tanan. Humanak ko mayor, lugay na niya. Congressman ako, na presidente na ako. Humanak, kompleto na. Akong mga anak, baste na mayor karon sa Davao, ang iyang maguwang si Pulong, congressman sa 1st District, si Botangira, ano sa posisyon eh? Ha? Ambot o unsa po'y swerte ni Inday. Si Inday ramay nakakapot o medyo taas yun. Nanay pa, patunan na ito ang unsay ihatag sa Diyos. Kung unsay ihatag sa Diyos, dawato na ito, unya, tabangin ninyo kay Bisaya man. Kaliwat anang Inday, mga Abiliana sa Danao, o sabay sunod, Carmen, Danao, taga diha ang kaliwat sa lula anak. So, si Inday ba'y atong pagkain yung paalas. Di man siguro ihatag sa Ginoo, pero ihatag, magpasalamat ng mga Bisaya. Duha na po Duterte. Kaya pag-abot ninyo, nga masubirbiyo dere, manhina nga rin, sumbagon mo, wala na, diretso. Sa puto na si Inday. Sa puto. Wala, mubukay pasensya na. So, marang siguro akong mensahe, o sa pabay akong ikadungag. Di man ko makanin ninyo, kamo nalay at Davao. Kamo nalay bisita kay una-una, wala tayo takwarts. Binugoy na takwarts, kwarta. Wala tayo takwarts kay, ano ay income. Nagtinarong man punta sa atong pagsilbi sa atong nasod, muna nga, wapod ko maglisod sa ako. Ako mga anak, ang botog asa ni sila padong
si Basti naman mayor, yung soon congressman o si Inday. So, tanaw lang kay katawanan kay wala ko'y nakitaan nga nisulpot nga Duterte nga rin. Kami na lang nagpabilin nga sa politika. Pero taas-taas pa ni o nga pa ni si Inday. Kay muni mo terorista yun eh. Pagkontento na lang mo na wala mo tuod senador ba diha, pero naamoy vice presidente nga taga nga rin kaliwat yun Bisaya gina amahan o ginahan. Pasalamat kong usab kaninyo mga Cebuano, ako mga kigsuunan o karong pista June 30 man ang pista sa Davao, no? June 30 San Pedro June 30 kamong tanan imbitado tamo sa pista. Mga unta pila lang maabtan tag-ugma okay lang basta makakaon pinubri lang mura na akong ikabilin-bilin ninyo pero pagbuutan mo ha anya kanang mga durugista ayaw pasagdi nga o madaot atong mga anak-anak. Madaot. Matong nasod, madamay. Kamo mismo mabutang sa alanganin na. So, kanang druga ang akong kampanya, dugay na. Di ko gusto ana because I said it will destroy the family and eventually the nation. Ubang anang kidnapping wala man pagkauman na imo lang ng patsyon tapos naman na droga magpabilin pag musulod diha gunggong na ug daghang gunggong mo na nay problema unsaon pag sa atong nasod. Gabi naman hangiun ta na lang mo nga mutindog lang ko nga re talikod na mong una, pauli na mo sa inyong bahay. Ayaw mo kaikog, tindog lang kung rin. Nahinay na mo talikod. Wala mo po ta istoryahan. Kung ulit pa akong panghambog. Hindi man pa akong hambog guguan kaya na akong asawa. Siya na, una na akong asawa, Bisaya, kani Tagalog, Bulukin. Kadto, Bisaya nga Tisay, kaya tatay adto. Navy sa barko. Zimmerman. Kung mga anak, mga tisoy. Basig mga mong tuo mo, nasingitan man siguro ni si Duterte Amerikano. Tisoy man yung mga... So, hinay tag-aan. Uli. Sugdi na ninyo. Sugdi na. Sige na. Bye-bye.
ug moabot man ang panahon, ug mutugot ang Ginoo, ang akong anak, kinsaman sa ila, tanaw na ko si Inday, ug naa siya'y ambisyon ug unsang posisyon nga nasyonal. Suportahi lang ninyo. Basin baya. Bisaya mga hapon, kaliwat yapog Cebu. Mayong gabi, ug daghang salamat sa inyong pagtambong karong gabi una. Mga kababayan, the former President